ngayong gabi. Sa totoong buhay, ano ang pipiliin mo? Truth or consequence? Truth, nagmahalan sila at nagkaanak. Pero si Mister may iba ng babae. Consequence, si Mrs. lumayas ng bahay at nakahanap ng iba. Truth, si Mrs. nabuntis ng hindi niya asawa. Naniniwala ka ba sa chain mail o chain text? Truth, marami ang nagfo-forward nito para di raw mapahamak ang buhay. Consequence, patuloy ka bang mamumuhay sa takot? Pagtaya sa loto, ano ang truth at ano ang consequence? Alamin. Pakinggan ang totoong himala sa kwento ng mag-asawang Pestanyo. Truth! Or consequence, tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Graduating ako noon, tapos naging border nila ako. Napansin kaagad ni Babes ang kabutihan ni Sam. Very gentleman siya. Napakabait niya sa akin. Very giving din siya. At kalaunay tila nahuhulog ang kalooban ni Babes kay Sam. Para lang kayo magtropa eh. Nag-enjoy kaming makipagkwentuhan sa isa't isa. Kasama rin ng mga ibang mga border. And dumating sa point na lumalim na yun, na-inlove na kami sa isa't isa. Dahil sa iisang bubong lamang nakatira, hindi may iwasan ang intriga. We decided na magpakasal. Naghanap kami ng church, Christian church, para doon kami magpakasal. Ramdam ko talaga yung love niya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya. Nagbago ang sitwasyon nang lumabas ang kanilang panganay. Hati-hati na yung aming mga time. Time ko sa kanya, time ko sa anak ko. Lumala ang problema ng mag-asawa dahil sa pagdududa na walang basihan. Napakasilosa ko talaga. Kahit wala siyang minsan ginagawa talaga, pag nakita ko lang may lumapit sa kanyang girl, nag-iisip na ako na masama. Sa isang linggo, 3 beses kami mag-away, ganun. Siguro na fed up siya. Nagkaroon ako ng hatred sa kanya. Pinangatawanan ko na talaga na pwede kong gawin yon, makipagkaibigan. Hanggang later on, na-develop yon para maging isang affair. Tinanong niya ako, tita, tinatanong ng classmate ko kung hiwalay na daw kayo ni Tito. Bakit ganun yung tanong ng ano mo? Pwede ko ba siyang makausap? Nakita niya daw si Sir Sam na may kasama doon. Sabi niya magka-holding hands daw sila. Sure kayo na si Sir Sam mo yun? Sabi ko sa kanya. Opo, sabi. Yan yung time na talagang kinonfront ko na siya. Sino to? Sabi ko sa kanya, hindi ko makalimutan yung napakasinungaling mo talaga, napakasinungaling. Paulit-ulit, you're a big liar, ginaganon ka siya talaga. Napundi siguro siya doon, you're a big liar, paulit-ulit. Yung hawak niya. Imbis na uminom ako, ibinato ko sa tabi niya. Ganun. Siyempre natakot ako kasi siyempre first time kong nakita na ito na ba yung asawa ko na ang bait-bait doon tsaka sweet na ginagagawa niya na palanganan. Yan ang gusto mo rin naman siguro maghiwalay tayo eh. Bahala ka, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, walang lalabas sa bahay na ito na kasama ang anak ko. Sabi ko naman, ganon, over my dead body. Sumagi sa isip niyang maghiganti sa taksil na asawa. May namit akong boy, bagong lipat siya sa isang apartment na kapitbahay lang ng nire-rent ko apartment. Kakilala kami. Tapos yun, nanligaw siya sa akin. Ang planong paghihiganti ay nauwi sa mas masalimuot pang sitwasyon. Naging kami. Yung relasyon namin nung lalaki nagkabunga. Nagkaroon kami ng baby. Ang isang kasalanan nais pagtakpan ng isa pang kasalanan. Gusto ko talaga mawala yung baby. So nagtry akong uminom ng gamot. Mga 3 beses. Sinasabi niya sa akin, paglaban mo yan, paglaban mo sa pamilya mo. Kasi ikaw pinaglalaban naman kita sa family ko. Hindi ako kampante doon sa setup namin na nandun yung anak ko. Tapos hindi naman talaga siyang asawa ko. Napakaliit niya pa, nahihiya ako sa sitwasyon na nakikita niya na may ibang guy doon sa loob ng bahay namin. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, ang Diyos lamang ang kanyang masasandalan. Mga times na nag-church na talaga, iniiyak ko sa Diyos. Yung humihingi na ako ng tawad sa Kanya kasi yung hindi pala siya nagkulang sa akin. Ako lang yung parang kinakaya ko sa sarili ko, yung mag-take ng revenge, ganun. Pag nagpipray ako, sabi ko, Lord, I'm sorry. Kasi talagang napakabait mo pa rin kahit ganito ako. Kung pinabayaan talaga kami ni God, siguro wala na, para-parehas na kaming wala. Baka pati yung baby ko na-abort na. Dumating sa point na parehas na kami nag-agree na, na mag-separate na. Natapos ang maling relasyon
At unti-unting inayos ng Diyos ang puso ni Babes at Sam. Makalipas ang ilang taon, Gusto mo labas tayo, sabi niya, para makapag-usap daw kami. Humingi na ako ng tawad sa kanya, sinabi ko na lahat ng aking mga nagawang mali, nakikinig lang naman siya. Yun yung mga bagay na gusto kong marinig sa kanya. That time na kino-confront ko siya, humingi siya ng sorry. Pero hindi ko naman inaasahan na magkakabalikan kami. Dahil yung mga kasama ko po sa church, talaga pinagpipray nila kaming dalawa. tinanggap ni Sam ang anak ni Babes sa dating kasintahan at nangakong aayusin ang kanilang pagsasama. Later on, nag-decide na kami na mag-renew ng aming marriage vows. I'm very thankful to God because even those times na I failed, na I was really struggling for many things, hindi niya ako pinabayaan. Talagang napaka-importante na may Diyos ka sa buhay mo. Kasi pag wala, you're lost. Kahit sino ka man makasalanan ka, pag lumapit ka sa Kanya and believe in Jesus Christ, you will be saved. Difficult situation, yet grace prevailed, na pinatawad niya yung asawa niya. Grabe talaga yun. It's not easy. Talagang ang buhay laging binabagyo. Diba? And also, we have to face the consequences of our choices. Diba? Na talagang we are free to do anything, pero hindi tayo libre na napiliin yung magiging consequence ng ating mga ginagawa. Diba? But, like you said, God is gracious. Amen. Yes. No? Nariyan siya, naghihintay lang siya, nalapitan natin siya. If we are in any situation, baka ang ating mga viewers ay nanonood ngayon at meron kayong sitwasyon na hindi nyo pinili ang consequences, pero alam nyo na ito ay dahilan ng inyong maling desisyon. The Lord can turn that around. He can turn your trial into a testimony. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya. O Diyos, Ama, patawarin niyo po ako. Please forgive me for acting independently of you. Iniisip ko na mas magaling ang aking mga paraan kesa sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Forgive me, Lord. Cleanse me, Lord. Nananalig ako na binigay mo ang inyong anak na si Jesus para pagbayaran ang aking mga kasalanan. Nananalig ako na siya ay dumating para bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nananalig ako, Lord, at nagtitiwala na Ikaw ay gagalaw para sa ikabubuti ko. Kahit anuman ang hinaharap ko ngayon, Lord, it does not threaten you, Panginoon. Kaya mo ito, kaya mong ayusin. Kaya mong gumalaw para sa ikabubuti ko at para sa kaluwalhatian mo. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Taos-puso ba kayong sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, kayo ay bago ng nilalang. Yan ang katotohanan. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Ikaw ay bago na. Welcome sa pamilya ni Kristo. Balitaan niyo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang desisyon. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Sa Globe 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. The consequence of your sins, which is eternity in hell, was paid by Jesus Christ today as you accepted Him as your personal Lord and Savior. And the truth you have now is eternal life with God. Eternity in His presence. Your name is now written in the book of life. So please text us your new decision. Our texting instructions are on your screen. Truth. Libo-libo sa ating mga kababayan ang naniniwala sa chain letters o chain text. Consequence, kung hindi mo raw i-forward sa ibang tao ang chain mail, may masamang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng chain mails o chain texts? Sabay-sabay nating alamin.
Si Maria ay sumisigaw ng hustisya. Ngunit walang nakikinig sa bawat kiyaw niya. Hinahanap niya ang taong may kagagawan sa kanyang pagkawala. Tulong ang kanyang hinihingi upang pagbayaran ang lahat ng ito. Ipasa sa 12 tao sa loob ng 12 oras. Kung ayaw mo mangyari sa iyo ang sinabi ni Maria, Kung di mo gagawin ito, Ikaw na ang susunod. Never break the chain! Madalas ka bang makatanggap ng mga mensaheng tulad nito sa text, email o social media? Marami na ang nabiktima ng mga chain letter. Takot at pangamba ang dulot sa mga nakakabasa nito. Sa Amerika, ang chain letter doon is more of phishing of information o pagkuha ng mga private information. Ginagamit ito for fraudulent purposes o panloloko, panlalamang sa ibang tao. Na hindi yung katulad sa Pilipinas na nananakot. Ang mga Filipino kasi ay mapamahiin. Okay? Takot tayo sa mga bagay, lalo na sa mga hindi natin nakikita. So in a sense, yung pag nakita natin, nabasa natin, ang naiisip kagad natin, hala, baka mamamatay ako or baka sayang naman kung hindi ko gagawin. Baka swertehin ako sa negosyo or sa pag-ibig. Ngunit maging si Professor Karandang hindi kumbinsido sa masamang mensahe na dala ng mga chainmail. It's because I've tested it, I experimented it a lot of times, and nothing happens. Para naman kay Pastor Hiram Pangilinan, ang author ng best-selling book na Hula, Multo, Faith Healing at iba pa, iba ang maaaring idulot ng mga chainmail sa mga taong gumagawa at nagpapasa ng mga ito. Ang chainmails ay isang uri ng kulam in the sense na nagre-release ito ng word na nagbibigay ng curse sa sinumang hindi susunod. At sa Bible, makikita natin na ang curse ay naipapasa through words that are released. At kapag yung tao na nakatanggap nito ay naniwala, natakot, pwede na yung curse na nabitawan doon ay mapasa kanya. Kung sakaling makatanggap ng mga ganitong uri ng chainmail, ano ang dapat gawin? Napaka-importante na ang makakatanggap ng chain text, message, or chain mail ay una, kumilala kay Jesus bilang Lord at Savior. Kasi mayroong promised protection talaga ang ating Panginoon sa lahat ng mga believers in Jesus. I would really encourage them, surrender your life to Jesus dahil masarap na ikaw ay believer in Jesus dahil ang sabi ng Bible, nothing will harm you. Kung ikaw ay isang believer, you can just ignore the text message and if possible, even tell the person na I know you mean well, pero hindi totoo yung fear na nakalagay dito sa text message na ito. You can rebuke it, you can cancel. In the name of Jesus, itong spirit behind fear, I rebuke you, wala kang kinalaman sa akin. Kung ang natanggap mo naman, isang mail talaga o isang letter, I would suggest burn it. Sunugin mo. Sa Book of Acts, merong gano'n, no? Yung mga paraphernalia that were being used for witchcraft. Because chain messages or chain letters, it's a form of witchcraft. And in the name of Jesus, yung spirito behind this letter, I rebuke you and I render you as powerless in the name of Jesus. Maaaring katuwaan lamang ang pagpapasa ng chainmail para sa ibang tao. Ngunit ang katuwaan, maaaring maging seryosong bagay kung nagdudulot ng takot o kapahamakan sa ating kapwa. We need to understand, the blessing of God is not based on how many text messages or emails that we are able to send forth to people. The blessings of God are based on the goodness of God. And the goodness of God is not based on how many emails or text message that we are able to do. Kasi kung ganoon ang pagbabatayan ng blessing ng Diyos, para mo na rin sinabi, ang blessing ng Diyos ay nakabatay sa ating goodness. And our goodness never merit the blessings of God. It has always been by the grace of God that we are blessed. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000.
It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan sabi ng Bible segment, ano ang ating pag-uusapan? Is it A, horoscope, B, hula, o C, loto? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001 Globe 0917406501. at Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 28 caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya ang segment na yan. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Leadership is hard work. If you aren't actively cultivating yourself as a leader, chances are you're losing ground. The full lineup for our 2016 summit includes Melinda Gates, Aaron Meyer, Wilfredo De Jesus, Patrick Lencioni, Chris McChesney, Jossie Chaco, John Maxwell, and myself. See you at the summit. Susunod na, pagtaya sa loto, ano ang truth at ano ang consequence? Alamin. Pakinggan ang totoong himala sa kwento ng mag-asawang Pestanyo. Truth Or consequence. Tampok sa The 700 Club Asia. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Yung baby, mababa ang heartbeat. Sabi ng doktor sa amin, bibigyan ka namin ng medication para bumilis yung heartbeat. Bigyan ka namin steroid. So, si Dayan, nagulat. Sabi niya, naku, yung steroid, yung side effect niya na yung magkaka-airlip yung bata. Di lamang mahina ang heartbeat ng bata, may mayoma ring natagpuan kay Dayan. Naku, may potential ng mag-pacemaker yung baby. Handa mo na, Mr. Daddy, yung 500,000 mo para kung sakaling may butas yung heart ng baby mo, operahan natin paglabas. Sabi ko, magpe-pray tayo. Ingatan sa Panginoon, ingatan yung bata, ingatan tayo na hindi tayo mag-worry so much. Ang pangatlong ultrasound, nagkaroon na ng acceleration or siguro the better term ay improvement dun sa heartbeat ng baby na nagde-develop. Nang dumating ang araw na kanilang inaasam-asam, Inobserbahan ko kung may airlift siya. Kasi masaya siya, nanginginig siya sa tuwa. So sabi ko, okay yung baby namin, walang problem. Kasi una yung ulo eh. panimulang himala pa lamang yon sa buhay ni Aris at Dayan Pestanyo. Isang pagsubok pa ang dumating sa mag-asawa nang magbuntis uli si Dayan. Ang tawag doon, subchorionic hemorrhage eh. Yung kung saan lalaki yung inunan. Yung baby namin, sinlaki ng 25 centavos. Yung blood clot is 1 peso coin. Saka ultrasound namin, nakakita naman ng cyst sa wife ko, polycyst. Nakiisa sa mag-asawang manalangin ang mga kaibigan pati na rin ang mga kasamahan sa simbahan. Tugon sa kanilang dasal nang isinilang si Aryan, isang masigla at malusog na sanggol. Masaya kami. Pero hindi namin alam kung napano yung polycyst. Check nga natin kung tingnan namin wala. Na-prove namin na meron kaming buhay na Diyos. Na totoo yung mga miracles. Nakita ko yung faith nila at saka yung hand din ng Lord at saka yung answer ng Lord sa prayers nila. Sila ang pamilyang tunay na makapagsasabing may Diyos sa likod ng mga pira-pirasong himala. God is the specialist in doing impossible things. O, tingnan mo, lalaki na ng mga anak nila, oh. Wow! And Felici, God was so magnified in that miracle because ang daming hindrances just to have a normal, healthy baby. But God intervened in their life, in the life of Dayan and Aris, and God showed Himself strong and faithful on their behalf. You could really see that He is their immediate help in times of trouble. Amen. How about you? Are you in trouble? Are you bothered by something? Meron kang matinding problema?
or perhaps meron kang na-receive na report from the doctor and that becomes a concern in your life. Kapatid, whatever it is, all things are possible with God. You can take whatever is your situation and place it in God's hands and ask Him for a miracle. Ask Him to intervene in your life. We want to pray for you right now. Those of you who are watching, those of you who need a healing touch from God, we have received so many numerous calls that people have received their healings. When you put your trust in the one true God, His name is Jesus. He's the only name that we call on to. Let's pray. Father, we thank you that even before words come out of our mouth, you already know what we are going to ask for. And right this moment, Felici and I we're asking for divine intervention unto all those that are watching right now. We are asking, oh Lord, that you would release a miracle, Lord, to just heal their condition, to set them free. So a miracle, Lord, that will just remove every sickness, every infirmity in their bodies. Lord, a miracle from you. Instant healing, Lord God. Just release it even now in the mighty name of Jesus. You said you were bruised for our transgressions, you are crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon you, and by your stripes we are healed. So Lord, release in the name of Jesus your healing touch upon everyone watching right this moment. May they receive their healing. May they receive their miracle in Jesus' name. In Jesus' name. Someone with an impacted right ear, you're in so much pain, the Lord is instantly releasing His healing on you. Receive that, kapatid. Someone right now who's had difficulty breathing, the Lord is healing your left and right lung. He's revitalizing your respiratory system. Receive that, kapatid. Someone who's got severe scoliosis, and the doctors have told you need to be operated on, otherwise it will affect your posture for life. The Lord is just restoring and realigning your spinal cord even now in the name of Jesus. Someone with kidney failure, the Lord is restarting the full function of your kidneys. Receive that in the name of Jesus. Someone with prostate cancer, the Lord is healing you. Receive that in Jesus' name. Someone who has masyado mabilis ang heartbeat mo and you have to go to the hospital every now and then they have to regulate your heartbeat. Even now, the Lord is just causing your heart to beat in normal pace. Receive that healing permanently in your life in Jesus' name. There's someone with a tumor in the brain. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Someone with a knee problem, it's disturbing you. Nahirapan ka maglakad, the Lord is touching it right now and healing you. Someone with sore eyes, the Lord is clearing that virus right now. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone who has gastroenteritis. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There is someone who wants to have a baby. You have been trying, doing all sorts of ways to get pregnant, but the Lord right now has seen your need and He is touching your womb, giving you the blessing of the womb right now. Receive that. You will have a baby. Rejoice. The Lord has answered your prayer. There's also someone who is contemplating suicide because of so many problems. That is not the answer. You have no right to take away a life that is not yours because Jesus has paid for that life and that is His. Receive His peace right now. Surrender your life to Him. Make Him in charge and He will show you and enlighten you and give you extraordinary wisdom to face your problems right now in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Susunod na, pagtaya sa loto, ano ang truth at ano ang consequence? Alamin, truth or consequence. Tampok sa The 700 Club Asia. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Pabili po. Ano yun? Toyo. Teka, sobra yung sukli ah. Teka, ate, sobra yung sukli mo.
Okay, salamat. Tara, anak. Ate, sobra po to. Ang tanong! Masama ba ang tumaya ng loto? Ang sabi ng Bible? Oo, masama. Wala naman sugal sa Bible eh. Hindi naman masama talaga tumaya ng loto, di ba? Mas mataas pang chance na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Ang sabi ng Bible! So malaki pong issue ito hanggang ngayon sa mga simbahan. Maraming tao na hindi nag-agree sa pagtaya sa loto kasi ito binibigay mo daw yung buhay mo into a game of chance. No? Sa Old Testament, yung mga high priests, no, papapart ng kanilang garment o wardrobe nila, yung isang pouch na may laman dalawang mamahaling stones. Ang tawag doon yung Urim and Tumim. No? At ginagamit nila yon to know the will of God. No? It is believed that ang proseso doon is to cast lots. No? Kaya pagdating mo sa New Testament, maaalala nyo, nung nagkulang ang mga alagad dahil nagpakamatay si Judas, the same principle were used. No? They casted lot. At kung sino ang lalabas doon sa lots, siya ang papaniwalaan nila na kalooban ng Diyos. No? Pero tandaan natin na hindi yun in-apply sa pagkakamit ng pera. No? It is more for a leadership issue. May sinabi po sa Proverbs chapter 10 verse 4. Importante pong sinasabi dito ng Bible na ang kayamanan dapat ay pinaghihirapan sa tamang pamamaraan. Kapag hindi mo pinaghirapan, madaling waldasin. Ibang usapan na kapag ibibigay mo na yung buhay mo, especially kung ito ay issue ng pera, sa game of chance. No? At doon mo na inaasa ngayon ang iyong ikaka-asenso o hindi ikaka-asenso. Magandang tingnan mo yung motivations mo, ba't mo yung ginagawa, at the same time, ano na yung effect niyan sa'yo. If it leads you away na mag-trust lalo sa Lord, then it takes away something from your faith. It becomes harmful. It could be an idol for you because an idol is anything that takes away the place of God. Kung inaasa mo sa loto ngayon na siya magbibigay sa'yo ng magandang kapalaran, it takes away from God who really holds your life. Masarap i-enjoy ang kayamanan na pinaghirapan kaysa sa kayamanan na minadali mo lamang. Ang sabi ng Bible! It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan sabi ng Bible segment, ano ang ating pag-uusapan? Is it A, horoscope, B, hula, o C, loto? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917406501. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 28 caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa buhay, ipaglaban natin ang katotohanan. Kahit ang consequence, mawalan tayo ng kaibigan. Tama. Someone said this, telling the truth and making someone cry is better than telling a lie and making someone smile. Oo. So, we should speak the truth with love. 1 John chapter 3 verse 18 says, "Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth." At sa ating wika, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. At ako naman si Peter Cairo na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. I tried to commit suicide. Sinakal ko yung sarili ko sa ilalim ng kumot kasi parang sabi ko, sana nang mamatay na lang ako. We have been praying for a baby. Alam ko naman na God answers prayers. So, we waited. Meron akong nakarelasyon na hindi ko alam na may asawa siya. Dahil sa nalaman ng asawa niya, gusto niya akong makausap personally.